Bismillahirrahmanirrahim. Quran chapter 7, Surah Al-A'raf. Ang bakod sa pagitan ng paraiso at impyerno. Bismillahirrahmanirrahim. Verse 1. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain, at ganap na mapagmahal. Verse 1, Alif Lam Mim Sad. Verse 2, ito ay isang aklat na ipinahayag o ibinaba sa iyo o Muhammad, kaya huwag mong hayaang magkaroon ng paninikip ang iyong dibdib mula rito, upang sa pamamagitan nito ay maibigay mo ang babala at magsilbing paalala para sa mga naniniwala. Verse 3, sumunod kayo o sangkatauhan sa anumang ipinahayag sa inyo mula sa inyong Panginoon, at huwag kayong sumunod sa ibang awliya o tagapangalaga bukod sa Kanya, sadyang napakaliit ng inyong pag-aalaala. Verse 4, at ilan na bang bilang ng mga bayan ang aming winasak at ang aming kaparusahan ay dumating sa kanila sa gabi o habang sila ay natutulog sa katanghalian. Verse 5, ito ang kanilang pagsamo o pakiusap nang dumating sa kanila ang aming kaparusahan ay walang iba kundi ang pagsabi ng katotohanan, kami ay naging mapagawa ng kamalian. Verse 6, kaya katiyakan ng aming tatanungin yaong mga tao na ang mensahe ay ipinadala sa kanila, at katiyakan amin ding tatanungin ang mga sugo. Verse 7, gayon din katiyakang aming isasalaysay ang kanilang mga gawa sa kanila ng may kaalaman, at kami ay hindi kailanman lumiban. Verse 8, at ang pagtimbang ng gawa sa araw na iyon ay isang batayan ng katotohanan. Kaya sino man na ang mabigat ang kanyang timbang ng kabutihan, magkagayon sila yaong mga matatagumpay. Verse 9, at sino man ang magaan ng kanyang timbang, sila yaong mga mawawalan sa kanilang mga sarili ng dahil sa anumang kanilang mga kamaliang ginawa hinggil sa aming mga aya o kapahayagan. Verse 10, at katiyakan kayo ay aming pinanatili sa lupa ng may pananagutan at karapatan, at doon ay ginawa namin para sa inyo ang mga pamamaraan ng inyong kabuhayan, ngunit napakaliit ng inyong isinusukling pasasalamat. Verse 11, at katiyakan kayo ay aming nilikha o sangkatauhan, at kayo ay aming binigyan ng marangal na hubog, at pagkaraan aming sinabi sa mga anghel, kayo ay magpatira pa kay Adan. Kaya sila ay nagpatira pa, malibang kay Iblis, siya ay hindi kabilang sa mga nagpatira pa. Verse 12, ang Allah ay nagsabi, ano ang pumigil sa iyo, Iblis, mula sa pagpapatira pa ng ikaw ay aking pag-utusan? Siya ay sumagot, ako ay nakahihigit sa kanya kay Adan. Ako ay nilikha mo mula sa apoy, samantalang siya ay nilikha mo mula sa putik o lupa. Verse 13, ang Allah ay nagsabi, o Iblis, ikaw ay bumaba mula rito sa paraiso sapagkat hindi marapat para sa iyo na ikaw ay maging mapagmalaki rito. Kaya ikaw ay lumayas, tunay na ikaw ay kabilang sa mga kaaba-aba. Verse 14, si Iblis ay nagsabi, ako ay iyong palugitanan hanggang sa araw na sila, ang mga tao ay bubuhayin muli. Verse 15, ang Allah ay nagsabi, tunay na ikaw ay kabilang sa mga pinalugitanan. Verse 16, si Iblis ay nagsabi, sapagkat ako ay iyong isinadlak sa kamalian, katiyakan na ako ay mauupo na nag-aabang para sa kanila sa mga tao sa iyong matuwid na landas. Verse 17, pagkaraan ako ay darating sa kanila mula sa kanilang harapan, mula sa kanilang likuran, sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. At hindi mo matatagpuan ang karamihan sa kanila na mapagpasalamat sa iyo. Verse 18, ang Allah ay nagsabi, ikaw ay lumabas mula rito sa paraiso na hamak at itinaboy. Sino man sa sangkatauhan ang sumunod sa iyo, katiyak ang aking pupunuin ng impyerno mula sa inyong lahat ng sama-sama.
Verse 19, At o Adan, ikaw ay manirahan at ang iyong asawa sa paraiso at kumain kayong dalawa saan man ninyo naisin. Subalit, huwag ninyong lalapitan ang punong ito upang kayo ay hindi kapwa mapabilang sa mga mapaggawa ng kamalian. Verse 20, Ngunit silang dalawa ay binulungan o inudyukan ng Satanas upang maging lantad sa kanila ang anumang nakatago mula sa kanilang maselang bahagi ng katawan. Siya ay nagsabi, Hindi ipinagbawal ng iyong Panginoon sa inyo ang punong ito maliban upang kayo ay hindi magiging mga anghel o kayo ay hindi magiging kabilang ng mga immortal o walang kamatayan. Verse 21, At siya, ang Satanas, ay sumumpa sa ngalan ng Allah sa kanila at nagsabing, Katotohanan, ako sa inyong dalawa ay kabilang sa mga tapat na tagapayo. Verse 22, Sa gayon sila, Adan at Eva, ay kanyang nagawang ihulog sa pagkakasala sa pamamagitan ng panlilinlang. Kaya nang kanilang matikman ang bunga ng puno, nalantad sa kanilang dalawa ang kanilang maselang bahagi. At sila ay nagsimulang magtakip ng kanilang mga sarili mula sa mga dahon ng paraiso. At sila ay tinawagan ng kanilang Panginoon, Hindi ba kayo ay aking pinagbawalang lumapit sa punong iyan? At sinabi sa inyo na ang Satanas sa inyong hayag na kaaway. Verse 23, sila ay nagsabi, O aming Panginoon, kami po ay nagkamali sa aming mga sarili at kung kami ay hindi mo po patatawarin at hindi mo po kahahabagan, katiyakan na kami ay mapapabilang sa mga nawalan o mga talunan. Verse 24, ang Allah ay nagsabi, Magsibaba kayo na magkakaaway sa isa't isa at para sa inyo sa kalupaan ay isang puok ng paninirahan at kasiyahan hanggang sa takdang panahon ng kamatayan. Verse 25, ang Allah ay nagsabi, Doon sa lupa kayo ay mamumuhay at doon din kayo mamamatay. At mula roon sa lupang iyon kayo ay ilalabas upang buhayin muli. Verse 26, O mga anak ni Adan, katiyakan na aming ibinaba sa inyo ang saplot o kasuotan upang ikubli ang inyong mga masisilang bahagi ng katawan at bilang palamuti. Ngunit ang saplot ng takwa o takot sa Allah, iyan ang pinakamabuti, iyan ay kabilang sa mga aya o aral, kapahayagan ng Allah, upang sakali sila ay matutong makaalaala. Verse 27, O mga anak ni Adan, huwag ninyong hayaang kayo ay tuksohin o ulinlangin ng Satanas. Katulad ng pagpapalabas niya sa inyong mga magulang mula sa paraiso. Sila ay kapwa na hubaran niya ng kanyang mga saplot upang ipakita sa kanila ang kanilang sariling maselang bahagi ng katawan. Katotohanan siya, ang Satanas ay nakakikita sa inyo, siya at ang kanyang kalahi, samantalang kayo ay hindi nakakikita sa kanila. Katotohanan, ginawa namin ang mga demonyo bilang auliya, kapanalig o kaibigan ng mga di naniniwala. Verse 28, At kapag sila ay nakagawa ng kahalayan, sila ay nagsasabing, Aming natagpuan ang aming mga ninuno na ginagawa ito, at ito ay ipinag-utos ng Allah sa amin. Sabihin, katotohanan, hindi ipinag-uutos ng Allah ang gawaing kahalayan. Kayo ba ay nagsasabi laban sa Allah ng anumang hindi ninyo nalalaman? Verse 29, Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, ang aking Panginoon ay nag-utos ng katarungan at inyong panatilihin ang inyong mga sarili sa pagsamba sa Kanya sa bawat masjid at manawagan sa Kanya, maging matapat kayo sa Kanya sa relihiyon katulad ng Kanyang unang pagkalikha sa inyo. Kayo ay ibabalik sa pagkabuhay. Verse 30, Ang isang pangkat sa inyo ay Kanyang pinatnubayan at ang isang pangkat ay nararapat na masadlak sa pagkaligaw. Katotohanan sila ang huli at nagturing sa mga demonyo bilang kanilang mga tagapangalaga o kaibigan sa halip ng ang Allah, at kanilang inaakala na sila ay mapatnubayan. Verse 31, O mga anak ni Adan, magsuot kayo ng palamuti o maayos na damit sa pagtungol sa bawat masjid at kayo ay kumain at uminom, ngunit huwag kayong magmalabis. Katotohanan, hindi minamahal ng Allah ang mga mapagmalabis. Verse 32, Sabihin, sino ang nagbawal sa palamuti ng Allah na kanyang inilitaw o ipinasuot para sa kanyang mga alipin? At
at sa mga mabubuting bagay na nagmula sa panustos. Sabihin, ang mga ito ay para sa mga naniniwala sa makamundong buhay at natatangi para sa kanila sa araw ng pagkabuhay na muli. Ganyan namin ipinaliwanag sa masusing paraan ang aya o mga aral. Tanda para sa mga taong nakakaalam. Verse 33, sabihin, ang ipinagbawal lamang ng aking Panginoon ay ang mga kahalayan. Anumang nakahayag nito at anumang nakatago at kasalanan at pag-usig ng walang katarungan at ang inyong pagtambal sa Allah sa pagsamba na wala naman siyang ibinabang kapahintulutan at ang inyong pagsasabi ng anuman sa Allah na wala naman kayong nalalaman. Verse 34, at sa bawat pamayanan ay isang itinakdang panahon, kaya kapag sumapit na ang kanilang oras, ito ay hindi nila maaring antalahin kahit isang saglit at hindi rin magagawang paagahin o ito ay pangunahan. Verse 35, O mga anak ni Adan, kung may dumating sa inyong mga sugo mula sa inyo na nagsasalaysay sa inyo ng aking mga aya o kapahayagan sa makatuwid, sino mang may takot sa Allah at naging matuwid sa kanila ay walang mararanasang pangamba at sila ay walang madaramang kalungkutan. Verse 36, ngunit yaong mga nagtakwil sa aming mga aya o kapahayagan at sila ay mapagmalaki sa mga ito o wala man lamang pagpapahalaga, sila yaong mga maninirahan sa apoy ng impyerno at sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan. Verse 37, kaya sino ba ang di makatarungang hihigit kaysa sa isang naglulubid ng kasinungalingan laban sa Allah o nagtatakwil ng kanyang mga aya o kapahayagan? Sila yaong mga magkakamit ng kanilang nakatakdang bahagi mula sa aklat ng tadhana hanggang kapag ang aming mga sugo, anghel ng kamatayan ay dumating sa kanila upang sila ay kunin para sa kamatayan. Silang mga anghel ay magsasabi, nasaan yaong lagi ninyong mga dinadalanginan bukod sa Allah? At sila ay magsasabi, sila ay nagsilayo mula sa amin at sila ay sasaksi laban sa kanilang mga sarili na sila ay mga di naniniwala. Verse 38, ang Allah ay magsasabi, magsipasok kayo kabilang yaong mga naunang pamayanan mula sa lipon ng mga jin at tao sa apoy. Bawat sandali na mayroong mga mamamayan o pamayanan na pumapasok, isinusumpa nito ang kanyang kapwa mamamayan o pamayanan hanggang kapag silang lahat ay magtipong sama-sama roon sa apoy. Ang mga mamayan dumating ng huli sa kanila ay magsasabi sa mga mamayang dumating na nauna sa kanila, aming Panginoon, sila ang mga nagligaw sa amin mula sa tamang landas, kaya sila ay iyong bigyan ng iba yung parusa mula sa apoy. Siya ay magsabi, ang bawat isa sa inyo ay may iba yung parusa, ngunit ito ay hindi ninyo nababatid. Verse 39, at ang mga nauna sa kanila ay magsasabi sa mga nahuli sa kanila, hindi kayo nakahihigit sa amin, kaya inyong lasapin ang parusa ng dahil sa anumang kasamaang lagi ninyong pinagsusumikapan. Verse 40, katotohanan niya ang mga nagsipagtakwil sa aming aya, mga kapahayagan, babalaat sila ay nagmalaki sa mga ito, ang mga pintuan ng kalangitan na ay hindi magbubukas para sa kanila, at sila ay hindi makapapasok sa paraiso hanggang ang kamelyo ay makapasok sa butas ng karayom, at ganyan namin binabayaran ang mga mapaggawa ng mga kabuktutan. Verse 41, sila ay may higaan mula sa impyerno at mula sa kanilang itaas ay mga takip ng apoy, at ganyan namin binabayaran ang mga mapaggawa ng kamalian. Verse 45, subalit yaong mga naniniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid, hindi namin pinagpapasan ng pananagutan ang sino man ng higit sa kanya sa kakayahan nito. Sila yaong mga maninirahan sa paraiso, sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan. Verse 43, at aming papawiin ang anumang hinanakit sa kanilang mga dibdib, habang sa kanilang mga ilalim ay may mga ilog na umaagos, at sila ay magsasabing Alhamdulillah. Ang lahat ng papuri ay sa Allah na siyang pamatnubay sa amin patungo rito, at kailanman kami ay hindi mapapatnubayan kung kami ay hindi pinatnubayan ng Allah. Katiyakan ng mga sugo ng aming Panginoon ay nagsirating nadala ang
katotohanan, at sila ay tatawagin ito ang paraiso na sa inyo ay ipinamana ng dahil sa anumang kabutihang inyong laging ginagawa. Verse 44, at ang mga naninirahan sa paraiso ay mananawagan sa mga naninirahan sa apoy na nagsasabing, katunayan, natagpuan na namin na ang anumang ipinangako sa amin ng aming Panginoon ay sadyang totoo. Natagpuan din ba ninyo na ang ipinangako sa inyo ng inyong Panginoon ay sadyang totoo? Sila ay magsasabi, oo. Pagkaraan ng isang tagapagbalita ay ipagbibigay alam sa kanilang pagitan na ang sumpa ng Allah ay para sa mga mapaggawa ng kamalian. Verse 45, yaong mga humadlang sa mga tao sa landas ng Allah at nagtangkang gawing tila ito ay baluktot, at sila ang mga di naniniwala tungkol sa kabilang buhay. Verse 46, at sa kanilang pagitan ay may isang harang, at sa bakod Araf nito ay naroroon ang mga tao na nakakikilala ang lahat ng mga tao sa paraiso at impyerno sa pamagitan ng kanilang mga tanda. At sila ay mananawagan sa mga naninirahan sa paraiso, kapayapaan ay sumainyo. At sila ay hindi na nakapasok dito sa paraiso, subalit sila ay labis na umaasam hinggil dito. Verse 47, at kapag ang kanilang mga paningin ay mapatuon sa mga naninirahan sa impyerno, sila ay magsasabi, o aming Panginoon, huwag mo po kaming ilalagay na kasama ng mga taong mapaggawa ng kamalian. Verse 48, at ang mga maninirahan sa Araf o bakod ay mananawagan sa mga tao ng impyerno na kanilang nakikilala sa pamagitan ng kanilang mga tanda na nagsasabing, hindi nakakatulong sa inyo ang inyong paglilikom ng yaman o kapangyarihan at ang inyong pagiging mapagmalaki. Verse 49, ang Allah ay magsasabi sa mga tao ng impyerno, sila ba yaong inyong mga isinumpa na inyong sinasabing sila na nasa Araf ay hindi kailanman gagawaran ng Allah ng kanyang habag? Subalit, o mga taong nasa Araf, kayo ay humayong magsipasok sa paraiso. Kayo ay walang mararanasang pangamba at walang madaramang kalungkutan. Verse 50, at ang mga maninirahan sa apoy ay mananawagan sa mga maninirahan sa paraiso, kami ay inyong buhusan ng tubig o anumang panustos na sa inyo ay ipinagkaloob ng Allah. Sila ay magsasabi, katiyakan, ipinagbabawal ng Allah ang dalawang ito, tubig at anumang panustos sa mga di naniniwala. Verse 51, sila yaong mga nagturing sa kanilang relihiyon bilang isang libangan at laro lamang, at ang buhay sa mundo ay luminlang sa kanila. Kaya sa araw na ito sila ay aming kalilimutan tulad ng kanilang paglimot sa pakikipagharap sa kanilang araw na ito at sa kanilang pagtalikod sa aming mga aya o kapahayagan. Verse 52, at katiyakan aming ipinarating sa kanila ang aklat, ang Quran na aming masusing ipinaliwanag ng may kaalaman bilang patnubay at habag para sa mga taong naniniwala. Verse 53, sila ba ay magsisipaghintay maliban sa katuparan nito? Sa araw ng katuparan nito, magsisirating niya ang mga taong noon ay niwalang halaga ang mensaheng ito. Magsasabing katotohanan ang mga sugo ng aming Panginoon ay naparitong dala ang katotohanan. Kaya sa sandaling iyon, mayroon bang mga tagapamagitan na maaring mamagitan para sa atin? O maari bang tayo ay ibalik muli sa mundo upang tayo ay makagawa ng kabutihan kaysa sa anumang masasamang gawa na ating laging ginagawa? Katiyakan sila ay mawawala ng kanilang mga sarili at naglaho mula sa kanila ang anumang lagi nilang nilulubid na kasinungalingan. Verse 54, katotohanan ng inyong Panginoon ay ang Allah na siyang lumikha sa mga kalangitan at kalupaan sa loob ng 6 na araw. Pagkaraan siya ay pumaitaas sa trono. Sa tronong ikapito, kanyang tinatakpan ang gabi ng araw, matuling sinusundan ito, at kanyang nilikhang araw at ang buwan at ang mga bituin. Itinalaga sa pamamagitan ng kanyang kautusan, walang alinlangan na sa kanya
ang kapangyarihan ng paglikha at pag-uutos. Mapagpala ang Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Verse 55, manalangin kayo sa inyong Panginoon ng may pagpapakumbaba at ng sarilinan, katiyakan hindi niya minamahal ang mga mapanlabag. Verse 56, at huwag kayong maghasik ng katiwalian sa balat ng lupa, pagkaraan ito ay sinasaayos, at manalangin kayo sa Kanya ng may kaakibat na takot at pag-asam. Katiyakan ang habag ng Allah ay lagi nang malapit sa mga mapaggawa ng kabutihan. Verse 57, at siya ang nagpadala ng mga hangin bilang tanda ng magandang balita bago dumating ang kanyang habag, ang ulan, hanggang ang mga ito ay magpasan ng mabigat na lupa na ulap upang itinaboy ito patungo sa tigang na lupa, at aming ibinaba ang tubig ulan doon, at aming pinatubo sa pamamagitan nito ng ulan ang bawat uri ng prutas. Ganyan namin na palalabasing bubuhay muli ang mga patay, upang sakali kayo ay mapaalalahanan. Verse 58, at sa mabuting lupa ang luntiang pananim nito ay sumibol ng sagana sa kapahintulutan ng Panginoon nito, ngunit ang masama na lupa walang sumibol, maliban sa madalang ganyan nga namin pinag-iba-iba ang paliwanag sa mga aya o palatandaan para sa mga taong mapagpasalamat. Verse 59, katiyakan aming ipinadala si Noah sa kanyang mga mamayan, at siya ay nagsabi, o aking mga mamayan, sambahin ninyo ang Allah. Wala kayong ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Tunay na aking pinangangambahan para sa inyo ang parusa ng dakilang araw. Verse 60, ang bantog o kinikilalang namumuno mula sa kanyang mga mamayan ay nagsabi kay Noah, katotohanan, aming nakikita na ikaw ay nasa hayag na pagkaligaw. Verse 61, si Noah ay nagsabi, o aking mga mamayan, wala sa akin ang pagkaligaw, bagkus ako ay isang sugong mula sa Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Verse 62, aking ipinararating sa inyo ang mga mensahe ng aking Panginoon, at kayo ay aking pinagpapayuhan, at aking nababatid mula sa Allah ang anumang hindi ninyo nababatid. Verse 63, at kayo ay nagtataka na may dumating sa inyong isang paalaala mula sa inyong Panginoon sa pamagitan ng isang lalaking kabilang sa inyong lahi, upang kayo ay kanyang balaan, at upang kayo ay matakot sa Allah, at upang sakali kayo ay tumanggap ng habag. Verse 64, subalit siya, si Noah, ay kanilang itinakwil, kaya siya ay aming iniligtas, at yaong kanyang mga kasamahan sa sasakyang dagat, at aming nilunod yaong mga nagtakwil sa aming mga aya o babala. Katotohanan sila ay mga taong bulag sa katotohanan. Verse 65, at sa mga mamayan ng Ad, aming isinugo ang kanilang kapatid na si Hud. Siya ay nagsabi, o aking mamamayan, sambahin ang Allah, wala kayong ibang Diyos maliban sa Kanya. Hindi ba kayo kung gayon natatakot sa Kanya? Verse 66, nagsabi yaong mga bantog na namumuno sa mga di naniniwala, na kabilang sa kanyang mga mamayan ng katotohanan, aming nakikita sa inyo ang pagiging hangal at katotohanan, aming iniisip na ikaw ay isa sa mga sinungaling. Verse 67, si Hud ay nagsabi, o aking mga mamayan, hindi ako inaalihan ng kahangalan, bagkus ako ay isang sugo mula sa Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Verse 68, aking ipinararating sa inyo ang mga mensahe ng aking Panginoon, at ako ay isang mapagkakatiwalaang tagapagpayo para sa inyo. Verse 69, at kayo ba ay nagtataka na may dumating sa inyo na isang paalaala mula sa inyong Panginoon sa pamamagitan ng isang lalaking kabilang sa inyong lahi, upang kayo ay kanyang balaan o paalalahanan, at inyong alalahanin ng kayo ay kanyang ginawang kulapa o tagapaghalili ng lahi. Pagkalipas ng mga mamayan ni Noah, at kayo ay kanyang dinagdagan sa pagkakalikha ng labis na taas sukat sa katayuan. Kaya inyong alalahanin ang mga kagandahang loob ng Allah, upang sakali kayo ay magsipagtagumpay.
Verse 70, sila ay nagsabi, ikaw ba ay naparito sa amin upang ipag-utos na sambahin ng Allah, tanging siya lamang at talikdan ng anumang dating sinasamba ng aming mga ninuno. Magkagayon, dalhin mo sa amin ang anumang ipinangako mo sa amin kung tunay nga na ikaw ay kabilang sa makatotohanan. Verse 71, siya, si Hud ay nagsabi, ang kaparusahan at puot ay bumaba na sa inyo mula sa inyong Panginoon. Makikipagtalo ba kayo sa akin tungkol lamang sa mga pangalan na inyong ipinangalan sa mga itinuturing ninyong mga Diyos? Kayo at ng inyong mga ninuno para sa alinman na ang Allah ay walang ibinaba na isamang batayan o kapahintulutan, kaya kayo ay magsipaghintay sapagat ako ay kabilang sa mga nagsisipaghintay. Verse 72, kaya siya, si Hud, ay aming iniligtas at yaong kanyang mga kasamahan sa pamagitan ng habag mula sa amin at pinutol namin ang kaduluduluhang pinag-ugatang lahi niyaong mga nagtakwil sa aming mga kapahayagan at sila ay hindi nabibilang sa mga naniniwala. Verse 73, at sa tribo ng Thamud, aming isinugo ang kanilang kapatid na si Saleh. Siya ay nagsabi, o aking mga mamayan, sambahin ng Allah, wala kayong ibang Diyos maliban sa Kanya. Katotohanan may dumating sa inyong isang malinaw na katibayan mula sa inyong Panginoon. Ang babaeng kamelyong ito ng Allah ay isang palatandaan para sa inyo. Kaya hayaan itong manginain sa lupa ng Allah at huwag ninyong dudulutan ito ng anumang pananakit upang hindi kayo datnan ng isang mahapding parusa. Verse 74, at alalahanin ng kayo ay kanyang ginawang kulafa o tagapaghalili ng lahi pagkalipas ng mga mamayan ng Ad at kayo ay pinamalagi sa kalupaan, kayo ay nagtayo para sa inyong mga sarili ng mga palasyo sa mga kapatagan ng mga lupain at nag-ukit ng mga bundok upang inyong gawing mga tahanan. Kaya alalahanin ang mga kagandahang loob ng Allah at huwag kayong gumawa ng kaguluhan sa lupa, naghahasik ng katiwalian. Verse 75, nagsabi niya ang mga bantog na namumuno mula sa mga taong mapagmalaki kabilang sa kanyang mga mamayan sa mga taong naniniwala na kanilang itinuturing bilang mahihina, na alam ba ninyo na si Saleh ay isinugo mula sa kanyang Panginoon? Sila ay nagsabi, kami ay tunay na naniniwala sa anumang ipinadala sa kanya. Verse 76, nagsabi niya ang mga taong mapagmalaki na katotohanan, kami ay hindi naniniwala sa anumang inyong pinaniniwalaan. Verse 77, kaya kanilang nilumpo at pagkaraan pinatay ang babaeng kamelyo at walang pakundangang nilabag ang kautusan ng kanilang Panginoon. At sila ay nagsabi, o Saleh, dalhin mo sa amin ang anumang ipinangako mo sa amin kung tunay nga na ikaw ay isa sa mga sugo ng Allah. Verse 78, kaya sila ay sinakmal ng lindol at sila ay patay na nakalugmok sa kanilang mga pamamahay. Verse 79, kaya siya, si Saleh, ay tumalikod mula sa kanila at nagsabi, o aking mga mamayan, katiyakan na aking ipinarating sa inyo ang mensahe ng aking Panginoon at kayo ay binigyan ko ng mabubuting payo, ngunit hindi ninyo nais ang mga tagapagpayo. Verse 80, at aming ipinadala si Lot nang siya ay nagsabi sa kanyang mga mamayan, kayo ba ay gumawa ng isang kahalayan na hindi pa nagawa ng sinumang mga nagsiuna sa inyo sa lahat ng mga nilikha? Verse 81, katotohanan inyong pinagnanasaang lapitan ang mga lalaki sa halip na ang mga babae, tunay nga na kayo ay mga taong mapagmalabis. Verse 82, at ang naging kasagutan ng kanyang mga mamayan ay ang pagsasabi lamang nila nang sila ay inyong palayasin sa inyong bayan. Tunay na sila ang mga taong nagnanais na manatiling malinis. Verse 83, kaya siya at ang kanyang mag-anak ay aming iniligtas maliban sa kanyang asawa. Siya ay kabilang sa mga nagpaiwan kasama ng mga makasalanan. Verse 84, at sila ay aming pinaulanan ng ulan ng mga bato, kaya inyong tunghayan kung paano ang naging wakas ng mga taong mapaggawa ng kabuktutan. Verse 85, at sa mga mamayan ng Madyan o Midyan,
aming isinugo ang kanilang kapatid na si Shuaib. Siya ay nagsabi, o aking mga mamayan, inyong sambahin ng Allah, wala kayong ibang Diyos maliban sa Kanya. Katotohanan, may dumating na isang malinaw na katibayan mula sa inyong Panginoon. Kaya inyong tuparin o ibigay ang tamang sukat at tamang timbang, at huwag bawasan sa mga tao ang mga bagay na nararapat para sa kanila. At huwag kayong gumawa ng katiwalian sa kalupaan pagkarang ito ay ginawang maayos. Iyan ay nakabubuti para sa inyo kung tunay nga na kayo ay mga tapat na naniniwala. Verse 86, at huwag kayong magsisiupo sa bawat daraanan upang manakot o magbanta at upang hadlangan sa landas ng Allah ang mga taong naniwala sa Kanya. At naglalayong ito ay gawing tila baluktot, at inyong alalahanin ng kayo ay mangilan-ngilan lamang. Kayo ay Kanyang pinarami, kayo ay Kanyang pinagyaman at ginawang maunlad. At inyong tunghayan kung paano ang naging wakas ng mga taong mapaggawa ng mga katiwalian. Verse 87, at kung mayroon mang isang pangkat na kabilang sa inyo ang naniwala nito na siyang tunay na layo ng pagkasugo sa akin, at isang pangkat ang di naniwala nito, magkagayon kayo ay nararapat maging matiisin hanggang maghatol ang Allah sa pagitan natin, at siya ang pinakamahusay na tagapaghatol. Verse 88, sinabi niya ang mga bantog o kinikilalang namumuno mula sa mga mamayan o Shuaib, katiyakan na ikaw ay aming itataboy papaniwala mula sa ating bayan, o kaya'y kayo ay nararapat na magsibalik. Shuaib ay nagsabi, kahit ba ito ay aming kinamumuhian. Verse 89, maaring kami ay makapaglubig ng kasinungalingan laban sa Allah kung kami ay magsibalik sa inyong maling relihiyon pagkaraan kami ay iniligtas ng Allah mula rito. Kaya hindi marapat para sa amin ang magbalik pa rito maliban kung ang Allah na siyang aming Panginoon ay magpahintulot nito. Saklaw ng aming Panginoon ang lahat ng bagay sa pamagitan ng kanyang kaalaman. Sa Allah kami ay nagtitiwala ng lubusan. Aming Panginoon, ikaw ay magpasya sa pagitan namin at sa pagitan ng aming mga mamayan sa katotohanan, at ikaw ang pinakamahusay sa mga nagbibigay ng pasya. Verse 90, at sinabi niya ang mga bantog o kinikilalang namumuno mula sa mga di naniniwalang kabilang sa kanyang mga mamayan, kapag inyong sinunod si Shuaib, katiyakan kayo kung gayon ang mga talunan o nawalan. Verse 91, kaya sila ay ginulantang ng matinding pagyanig ng lingdol, at sila ay patay na nakalugmok sa loob ng kanilang mga sariling pamamahay.